ngayong most beautiful day in the universe. Lahat all out para sa ating pambato. Sa Miss Universe 2024. Si Chelsea Manalo, 25. Sa ginanap na preliminary competition nitong Biyernes, ang kanyang national costume na tinawag na Hiraya. The exploration from Spain and Mexico led to the Christianization of much of the country. Nagbigay pugay sa napakahalagang papel ng galleon trade sa pagitan ng Espanya, Mexico at Pilipinas sa ating kasaysayan. Ganda points sa mga Meksikano. It's Philippines! Mga 12 kami na gumawa ng damit. Inabot siya ng almost 3 months. Headpiece niya, it's made of metal. Tapos, in-encrust namin ng freshwater pearl tsaka mga Swarovski crystal. Sa swimsuit competition, si Chelsea umariba. Grant workers. Philippines! Ikinagulat naman ng pageant fans ang naging atake ni Chelsea sa evening gown. We have the Philippines! Lakas makaprinsesa. Diba most of the girls kasi, pag nakikita naman natin talaga sa pageant, high slit, beaded, encrusted with crystals, diba? Lahat sexy. We want something different. Sapat naman kaya ang kanyang performance para makapwesto sa semifinals. Si Chelsea, born and raised dito sa Maykawayan, Bulacan. Pilipina ang kanyang ina, habang ang yumaon niyang ama, African-American. Si Tessa, muling nag-asawa. Si Randy ang naging katuwang niya sa pagpapalaki kay Chelsea. Mabait na bata si Chelsea, masipag mag-aral. Bata pa lang, hilig na raw talagang rumampa ni Chelsea. Lagi siya nanonood ng mga pageant. Kinagaya niya. Sinusuot niya yung heels ko. Tusan siya ng mami niya. Ang ganda, para siyang Barbie doll. Ito po yung sash niya nung sumali po siya na Miss Isra, or yun po yung naging school niya dati nung elementary po siya. So dito naman po sa Miss Prisa, mga kalaban naman niya ditong students is yung mga galing sa mga private school students and candidates. Pero dahil hindi tipikal ang kulay ng kanyang balat dito sa Pilipinas, madalas daw siyang naging tampulan ng tukso. Mahirap pag nakakarinig ka ng masasakit na salita. Natatawag ako ng mga ulingling, ng negra, kulot-salot. Ang ginagawa ko na lang talaga to cope up with it is to cry and go home. Kung sino at anong kulay ko, yun ang gusto kong ipagmalaki kasi it took me a long time to accept myself. But again, our own timing will come. Para makatulong sa pamilya, naging modelo siya. Hanggang sumabak na sa pagpapageant. Hanggang nito lang 2024, ang ating Labulakenya sumabak sa Miss Universe Philippines. Chelsea Manalo, Bulacan! Dalawa kami nag-resign sa trabaho para mailaban namin yung gusto niya. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Kinoronahan at hinirang na pinakaunang Filipina Black American Miss Universe Philippines title holder. You did it! Dream come true yan para sa kanya. Sobrang dedicated siya. So sabi ko, galingan mo ha. Sabi niya, syempre mami, no, eto na yon, nandito na tayo. Alam ko, anak, makukuha natin ang corona. Sa pagsisimula ng Miss Universe pageant, ang sigaw ng mga taga-suporta ni Chelsea. Chelsea! Philippines! Lalo na sa hometown ni Chelsea sa Bulacan, talaga namang dumagundong. Nung makapasok si Chelsea sa top 30, The next woman advancing is Philippines!
Si Chelsea hindi nakapasok sa top 12. Ang nagwagi, si Miss Denmark. Sa huli, ang Pinay Beauty, tinanghal na Miss Universe Continental Queen of Asia. Miss Universe Asia. Chelsea! Hello, maraming salamat. Mag-uwi ang Pilipinas. We are making history as Miss Universe Asia. May lalaki sa Surigao del Norte na ang tingin sa sarili, malas sa pag-ibig dahil lagi daw nauuwi sa hiwalayan ang kanyang mga karelasyon hanggang meron daw nagpabago, hindi lang ng kanyang love life, kundi pati na rin ng kanyang pananaw sa buhay. 5 beses na raw nagmahal ng babae si RG. Pero lahat daw ng yon failed. Aminado po ako na ako ang may kasalanan. Ang una niyang relasyon na uwi sa hiwalayan. Nag-iusi po ako, umiinom, then barkadista po ako. At yung pangatlo po, nag-cheat po ako. Sa mga sumunod naman, tila kinarma na raw siya. Yung pang-apat, siya po yung nag-cheat sa akin. Parang karma na po yun. O hindi kaya, hindi pa raw handang mag-commit sa kanya. Nag-request po ako sa kanya na kung pwede po ba na illegal po yung relasyon po namin. At sinabi niya po na hindi po muna kasi gusto ng mama niya na mapagtapos na wala pong jowa. Pero hindi lubos akalain ni RG na matapos niyang mabigo sa 5 ex-girlfriend. Ang tunay na pag-ibig, matatagpuan niya raw pala sa isang trans woman, si Jassy. Wala naman pong masama kung magmahal ka ng trans na kay freedom na mulab ka ng isa ka trans. Kaya hindi na raw niya ito pinakawalan. Flinex online ang nobyang naka-bridal dress with matching bouquet. Go girl, you deserve it. Guys, buti pa sila may true love. Pero may mga nagtataas ng kilay. Siyempre, may sustento. Tatagal talaga yan. Wala pang 1 year, hiwalay na kayo. Kabisado ko na mga ganitong posts. Ang lalaking 5 beses nabigo sa pag-ibig, nahanap na nga ba ang kanyang tahanan sa isang trans woman? Tiga Campo Bacuag, ang second-year criminology student na si RG, at tiga Claver, Surigao del Norte naman, ang makeup artist na si Jassy, na 2 taon na raw going strong. Yung kapatid ko po kasi magbe-birthday na, magdidibo. Tapos yung gusto niya po yung mag-photoshoot siya. Naisip ko din yun po kasi mansari na po din namin. Si Jassy, aminadong NBSB o no boyfriend since birth. Yung mga kaibigan ko po is may mga jowa na kaya't ako noon sana all na lang sa kanila para ako na lang po yung walang jowa po. Wala po talagang malalaking magkakagusto sa akin kahit naubusan na po ako ng pills. Hanggang taong 2022, nakilala ni Jassy si RG sa isang sayawan. Nakita po ng barkada ko po siya na magaling daw siyang sumayaw. Then sinabi ng barkada ko po, i-take out ko po daw siya. Pero nung una ba, alam mo na trans na si Jassy? Yes po, kasi nakita ko po itong dito sa malaki po sa kanya. Sinabi po ni RG na i-add po daw siya sa Facebook. Tapos nag-hi po ako, ganon. Ako na po yung nag-first move. Naging magka-talking stage muna sila ng 1 buwan. Dahil magkalayo ang kanilang mga bahay, nag-LDR o long distance relationship. Pero parang obsessed na po talaga ako sa kanya. Hinahanap-hanap ko po siya. Gusto ko pong makasama siya ulit. Kahit 2 araw na po siyang hindi nag-online, stress na stress po ako noon. Sinabi ko po sa kanya na tapusin na lang. hanggang si RG, ginost si Jassy.
Makalipas ang 9 na buwan, ang multo ng nakaraan muling nagparamdam. Pagka 3 araw, nag-text po siya, kumusta ka na? Baka may jowa ka na, tapos inamlak ko po siya. Doon po nagsimula po ulit yung aming communication po. Meron daw 5 signs si Jassy para masiguro na si RG na nga ang kanyang the one. Doon ko po masasabi na seryoso po yung lalaki sa akin. Chinat po niya po ako na punta ka dito sa bahay kasi sinabihan ko po yung magulang ko po na may jowa po akong ganun po. Pakilala doon niya ako sa kanyang magulang. Sa isip ko po is parang legal na po kami sa isa't isa po. Pero ang tatay Rogelio ni RG, tutol. Pa, meron po akong jowa. Nandun po sa sala. Babae ba yan, G, or lalaki? Trans po siya. Pinatunayan ko po sa mga magulang ko po, sa tatay ko po. Hanggang sa nitong nakaraang taon, ang tatay Rogelio ni RG, binawian ng buhay. Pa, sana po masaya po ka sa aming dalawa. Alam ko naman po yung ugali niyo po na palagi po kayong nagsusuporta sa akin. Siya na po yung humingi ng password ko po sa Facebook. Binigay ko po at binigyan niya po yung password niya sa akin. Nakita po niya yung picture po na katabi ko po yung close friend ko po na lalaki. Doon po siya nagalit o nagselos. Bakit ka nagsaselos po? Kasi parang sweet na po kasi sila sa message po. Kahit sa ano po, magsabi ka lang na ingat ka. Po, gusto ko lang po na ako lang yung sinasabihan mo na amping ka, I miss you. Nag-status po siya sa Facebook na in a relationship na po. Tinag po niya ako at nilagay niya po yung date na kung kailan po kami nag-first meet. Sumunod po yung na may di po niya ako. Eh ano naman ang sign number 4? Noong una po, si RG po is hindi pa po ready noon kasi nahiya pa po siya. Mula kasi nung naging magkarelasyon sila, tila nag-iba raw ang tingin kay RG ng kanyang mga kaibigan. Ba't po daw trans po yung jowa ko? Makakaanak po ka ng babae kaysa sa mga trans po. Pero mas naunawaan na raw niya kung bakit niya pinili si Jassy. Hindi po mali magmahal ng trans kasi yung labo wala naman po sa kasarian or sa sana nakikita mo. Nagyaya po si RG na puntahan siya sa bahay niya po para mag-food trip. Doon po ako sa kwarto ko po. Sabi po ng mga kaibigan niya, pakilala mo naman po yung asawa niyo po. Bilang isang barkada suporta na lang kami kasi doon siya masaya Pero sa lahat ng signs na hinahanap ni Jassy, sa ika-5 sila mukhang magkakatalo. Sa last po na sinasabi ko po na di ko po gusto na nagyuyusi siya po. Sinabi niya po na hintayin mo lang at dadating yung panahon na matigil ko po yung pagyuyusi ko po. Hanggang isang araw, nabalitaan na lang ni Jassy na si RG nagkasakit. Sobrang nag-aalaw po. Umuwi po ako agad na nalaman ko po na nagkasakit siya. Bilang ko po yung ugali ko po or yung pagwala ng bisyo ko po dahil po sa nakita ko po kay Jassy na hindi niya po ako inihag or inikase kasi mabaho po ako. Masaya po kasi sa 5 step po na ginagawa ko po is natupad po yun. Gayunman, batid nilang hindi lahat maiintindihan ang nararamdaman nila. Marami po silang nakikita. Mas malaki pa daw yung Adam's apple ko po kaysa kanya. Sinasabi pa nila na hindi po sincere humalik si RG. Sinabihan po si RG na pera lang daw yung habol. Hindi po nila alam na parehas lang po kaming mahirap po. Ang mahalaga, tanggap na tanggap sila ngayon ng kani-kanilang mga pamilya. Noon, halos di ko nga matanggap pero nasabi ko bakit hindi ko tanggapin anak ko naman. Natanggap ko na sir. Kasi parang pagtingin ko sa kanila, malambing talaga sila dalawa. Sila maaway. Yung pagmamahalan ni RG, Jasin, ay kasasarian. Ang focus daw ngayon ni RG, makapagtapos ng criminology at maging pulis. Si Jassy naman, hangad na makahanap ng magandang trabaho. Wala na po akong intention na iwan po siya kasi mabait po siya. Deserve po niya na maano po sa altar. Wala naman pong masama kung magmahal ka ng trans na kay
freedom na mulab ka ng isa ka trans. Ang kailangan nilang maintindihan, hindi nakakabawas ng pagkatao nila kung nililive ko yung truth ko. If I live my truth, I'm not taking away yours. Respeto lang. I think pag naintindihan ng lahat yon, kung ano yung sinasabi ng Shoji Bill, and they are educated themselves, hindi na mangyayari yung mga ngadong bashing online. Ipagpatuloy po yung aming pagmamahalan. So, dapat po mabigyan po din kami ng mga benefits po kasi nagmamahalan lang po naman po kami. Katulad ng hinihirit ngayon ng mga Gen Z, baka raw na sa mga nagkikriminology ang true love. Ang pag-ibig, hindi kinikilala kung ano man ang estado, lahi, o paniniwala nino man. Ang pagmamahal ay pagmamahal, anumang hugis o kulay. I love you, Yam. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.